Pinakabagong tugon ng masa survey ng Okta Research, pangalawa ang korupsyon sa itinuturing ng mga Pilipino na pinakamahalagang isyong dapat tugunan agad ng Administrasyong Marcos. 31% ang antas ng pagkabahala sa korupsyon sa survey nitong Setyembre, higit doble sa 13% noong Hulyo. Ayon sa Okta Research, unang beses napasok sa top 5 urgent national issues sa survey ang korupsyon. Kahit ang 34 na grupo ng mga negosyante sa bansa nagkaisang manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na agad tugunan ng katiwalian sa mga infrastruktura tulad ng flood control projects. Isinambat nila ang ambag nilang buwis sa kaban ng bayan na aaksaya lamang sa mga proyektong guni-guni, palyado at tinaga ang presyo. We didn't know that a lot of people are involved. We don't even know the others. But Nakita mo ito ha? Kita mo itong event na ito? This event is event of pinaghalo-halong malalaking organisasyon na mga negosyante. Mga business people. Businessmen and women. Ito'y hindi isang organisasyon ha. Halo-halo ito. Madami hong organisasyon ho ito. Kumare, kung bagamat sa big time ito. At ang panawagan nila itong korupsyon talagang anuhin na ni Marcos. At dito kayo matatawa. Although dito sa, I think dito sa GMA, hindi atay binalita. Ewan ko kung bakit. Nananawagan sila laban sa korupsyon. Anti-corruption yung kanilang gathering na yan. Ibig sabihin, kahit papaano, tinalakay yan dyan. May panawagan sila sa presidente na ano yung korupsyon. Alam mo kung sino invited speaker? Si BP Sara Duterte. Sabi ko nga eh. Hindi, isipin nyo kung gaano katawa-tawa. Hindi sana, ang inimbitahan ninyo yung presidente. Di ba? If you are calling for the anti-corruption at saka naniniwala talaga kayo deep in your heart na this president will solve the corruption issue in the Philippines. Kasi ganun eh. Naniniwala kayo eh. Kaya nga niya siya ang imbitahan ninyo eh. At alam nyo naman na complete opposition or talagang magkaaway si BP Sara Duterte at si Bongbong Marcos. At ang pinaglalaban nyo dyan ay laban sa korupsyon. Tapos, ang inimbitahan nyo si BP Sara Duterte. E di para nyo sinasabi na mas may tiwala kay BP Sara Duterte kaysa kay Marcos, di ba? At alam ninyo na susunod na Pangulo na yan, kaya kailangan nyo na sumama, ika nga, o magpakita ng suporta. I don't know the others, but it was really very surprising to us that the corruption just for flood control alone is this magnitude. Oo nga raw at mismong Pangulo ang nagsiwalat sa korupsyon pero kulang pa raw yan. The way it is being investigated and being handled is not yet enough to prosecute. We want really those responsible to be punished and to be identified. Angal pa nila, bungal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para paharapin ang mga dapat maimbestigahan. Bukas naman daw sa mga mungkahi ang palasyo. Mas maganda po talaga na magkaroon ng mas ngipin, pangil ang ICI. Pero sa ngayon po, nakikita naman po natin Na walang kwenta kayo. Hindi totoo naman eh. Gago! Nakikita naman yun yung talaga wala kayong kwenta eh. Parang ginagawa nyo tangalay mga Pilipino eh. na maganda ang itinatakbo ng ICI. Maganda? Wala ka naniniwala eh. Alam mo, maghanap ka ng mga taong aside from sa hindi binayaran ng gobyerno to ha. Huwag yung mga bayarang vlogger. Pero maghanap ka ng mga independent, sabihin na natin objective na mga tao o society or sekta ng lipunan na nagsasabing, oo, bilib na bilib kami sa ICI, nagtitiwala kami dyan. Wala nagsasabi. Ano lagi sinasabi? Dapat maging transparent ang ICI, dapat maayos ang ICI. O, ibig sabihin talaga, kasi loko rin kayo eh. Andiyan na nga si Magalong na kahit papaano pinagkakatiwalaan ng mga taong bayan.
tas biglang sisiraan ninyo? Lalo ka na? Bago! Di ba? Pag nagpatawag po sila, Ikaw ang panira talaga sa gobyerno eh. Pero okay lang yan, tuloy mo lang yan. Tuloy mo lang yan. sila naman po ay tumutugon. Aminadong ICI na malaking tulong sana kung may contempt power sila. Sa ngayon, ang remedyo nila, We can always go to the courts and file indirect contempt. But another process pa yan. Gumawa ng batas to strengthen further the ICI. ang Sandigan Bayan bumubuo na ng mga alituntunin para pabilisin ang paggulong ng mga kaso sa maanumalyang flood control projects na iahain Ewan ng ko sa inyo. Ombudsman. Ipapilot test na nila ito oras na aprubahan ng Korte Suprema. Una nang sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na sa isang buwan ay posible makapagsampa na sila ng kaso sa Sandigan Bayan. Hawak ng Ombudsman ang reklamo ng DPWH laban sa nasa 20 taga-DPWH, taga-Bulacan 1st District at 5 kontraktor kabilang si Sara Diskaya. Sa aking pagagay, magapit na yan dahil nga na-file na yan sa Ombudsman a month ago. At nagsabi na rin si Ombudsman Boying na magapit na rin yan. May lambas 400 na mga suspected ghost flood control projects ang naisumite na ng DPWH dito sa ICI. At ayon sa ICI, posible silang makapagrekomenda ng 15 hanggang 20 posibleng reklamo sa Ombudsman. Ngayong linggo inaasahang iahain sa Ombudsman ang ikalawang referral o rekomendasyon ng mga pwedeng kasuhan ng ICI. Si dating Congressman Saldico na hindi pa rin nagpapakita, padadalhan ulit ng ICI ng isa pang sabpina. Pumalag naman ang komisyon sa aligasyon ni Vice President Sara Duterte na binuong ICI para kontrolin ng gobyerno ang naratibo tungkol sa flood control projects. Ang commission nga kasi, as I said, will go where the evidence takes us. Yun ang narrative namin. Hanapin kung sino mga may sala, paparusahan sila, kunin yung mga ninakaw. Oh, sir, pustahan tayo. Matatapos kung matatapos ang termino ni Marcos, wala kayo nakipakulong. Oh. Pustahan tayo. Sus! Nadinig ko na yan. Pustahan tayo, mga kababayan. Oh. Sino gusto bumusta sa akin? Baka pa nga ang ipakulong, mauna pang makulong si BP Sara Duterte dahil sa katarantaduan ng ombudsman eh. Oo. Pustahan, eto, sino? Maghanap kayo dyan. Mag-comment kung sino makikipagpustahan sa akin ng 1 milyon. Ang budget. Mas mauuna pang makulong si BP Sara Duterte. Ay, eto ayoko yun Hindi ko sinasabing kaya ako nagpupusta Pero eto, sige, wag na lang yung makulong si BP Sara Duterte. Pustahan tayo. Walang makukulong sa ICI Wala makukulong dyan. Kasi nga, eto ang simple-simple. Kitang-kita na ng ICI. Dinimanda na ng ICI si pangalan nito, si Saldico. Pero ayaw nilang gawa ng paraan na makauwi yung tao. Pwede nyo naman ngayon kanselahin na. Pinatatagal ninyo Pwede nyo naman i-recommend. Nasa executive naman kayo. Pwede nyo i-recommenda kagad sa DFA. Pakiusapan nyo yung presidenteng naggumawa sa inyo. Sabihin nyo, pwede po ba cancelahin na natin ng passport para hindi na makatakas yung gago na yun? Hindi na papunta-punta kung saan-saan. Tapos ang usapan. Wala Inaantay ninyo magkaroon ng passport na iba para mas makatakbo siya alam mo yun, wala kayong wala, ang tawag dyan yung willpower na kung talagang gusto ninyo, ginawa nyo na noon pa. Na pera at ibalik sa tao. Pinuna naman ng ilang grupo ang pagbisita sa ICI noong Biyernes ni Michael Keller. Ayan, pakilamero pa yan, isa pa yan. I'm not against America, I'm not against. That's not what my point. Pinupuna ko ito. I'm not against America, pero sablay ho ito. Bakit? Alamin niya kung anong meron. This is internal problem. Hindi naman ito. Pakailan mo yung China. Punta ka dyan. Sabi niyo, pagtatanggol nyo kami, kita mo yung host ng Pilipinas. Mas malakas pa iihi ko dun Nakita niyo yung host? Tingnan niyo sa post ni Boss Dada sa Facebook niya.
yung 'di ba binomba tayo ng tubig ng China nung binomba natin sila. Putang ina niyan, sabi ko kahit siguro tao hindi may tataboy nun eh. Buti pa yung mga ginagamit ninyo pang ng disperse ng mga rallyista eh. Pero doon wala kayong yung tubig nyo ginagawa nyo parang ihi lang eh. Deputy Chief of Mission ng US Embassy, paliwanag noon ng ICI nais lamang ng embahada na makita ang ginagawa ng ICI. Pero ayon kay Kabataan Party List Representative Reneco, interference ito. Insulto at hindi ito katanggap-tanggap, sabi naman ng grupong pamalakaya. Wala kami nakikitang dahilan para sa Naku po! isang foreign government Naku po, puro kayo andyan na naman to. Tumanda ka ng rallyista, brad ah. na sisilipin, aalamin, at posibleng ini-impluensyahan ang kondukta ng isang internal na usapin sa Pilipinas. Ang dami Sa lag mong ng hanas. Ay hindi may iwasang magkaroon ng interes ang Amerika sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas. There are partners, they have commercial interests, so naturally they would want to know what the ICI will be Oo doing. nga naman, may as far interest as sila this, sa Pilipinas. Pagkagera nila sa China, kailangan nila yan eh. Oh. projects are concerned. Ayon naman sa palasyo, nagtanong lamang daw ang embahada sa mandato at sistema ng pagsisiyasat ng ICI at wala raw na pag-usapan tungkol sa pag-audit ng foreign-assisted projects. Para mapawi ang duda ng publiko, mungkahi ni Bayan President Renato Reyes isa publikong ICI proceedings. I-live stream nyo, ibukas nyo ang lahat. Kasi so long as hindi transparent, hindi makikreate, hindi malilikha yung kinakailangang kredibilidad. Tutol sa pag-livestream ang ICI para maiwasan ang pamumulitika rito at trial by publicity. Pabor din daw sa transparency ang Pangulo pero di siya manghihimasok sa trabaho ng komisyon. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News.